Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2751. Si Reddy talaga ang init ng ulo. Kahit na napakaganda niya, mayroon siyang masamang ugali, tulad ng isang rosas na may tinak. Binigyan ko lang siya ng ilang mga paalala, at gusto niya na akong patayin ang yabang kaya. Umiling si Daryl habang iniisip iyon. Hindi pinansin ni Zoe si Daryl nang mapagtanto niyang hindi na siya nagsasalita. Tumalikod siya at naglakad malapit sa silid, at sinimulang ihanda ang gamot. Si Zoe ay ang Jade Sect Master. Nagtataglay siya ng mga pambihirang kakayahan sa medisina. Ang kanyang paggamit ng gamot at mga kakayahang kumukulo ay lubos na naayos. Mabilis na napuno ng aroma ng gamot ang silid. Ang pamamaraan ng paggamot ni Zoe ay medyo nakakalito. Kailangan niyang pakuluan muna ang gamot bago ilapat sa mata ni Sharon. Matapos makuha ang gamot sa nerbiyos ng mga mata, isasahin niya ang mga mata ni Sharon upang buhayin ang sistema ng nerbiyos at ibalik ang kanyang paningin. Ang blankong titig ni Sharon ay nagsimulang lumiwanag at lumiwanag ilang minuto pagkatapos mailapat ang gamot sa kanyang mga mata. Emosyonal talaga si Sharon. Sa tingin ko nakakakita ako ng mga ilaw sa parehong oras, kahit na hindi nakikita ni Sharon, sa ngayon, siya ay nalulugod na makakita ng kaunting ilaw. Lumitaw ang mga ngiti sa mukha ng mga babaeng disipulo. Lahat sila ay tumingin kay Zoe na may labis na paghanga. Napakahusay. Napakahusay ng master. Makakarating si Sharon. Ang lahat ng mga babaeng alagad ay mukhang hindi kapanipaniwala na mayabang habang nakikipagdebate. Sino ang hindi malulugod na magkaroon ng isang master na may gayong natatanging mga kakayahan sa medisina? Regalo siya mula sa Diyos. Tiyuwik na pagtagumpayan ng damdamin. Babae mandirigma, salamat. Salamat sa pagpapagaling sa aking apo. Hindi niya napigil ang magpasalamat kay Zoe. Ngumiti ng marahan si Zoe. Malugod ka, Uncle Wick. Si Sharon ang aking alagad. Pamilya kami ngayon. Naglakad pasulong si Reddy at nakangiting tumingin kay Sharon. Sinabi niya, Sharon, ano ang pakiramdam mo? Huwag mo itong bilasan, ikulong mo ang iyong mga mata at magpahinga sandali. Tumango si Sharon. Pinaikit niya ang kanyang mata at nagpahinga sandali bago niya ulit buksan ito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang katawan ni Sharon. Hawak niya ang kanyang mga mata, at ang mukha nito ay nakantot sa sakit. Napakasakit ng mata ko. Pula ang paligid ng mga mata ni Sharon, mukhang nakaka-intimidate ito. Sharon, Sharon, nagpanik si Uncle Wick. Niyakap niya ng mahigpit si Sharon, ngunit hindi tumitigil sa pagiling si Sharon na para bang hindi siya maririnig. Tapos, nahimite si Sharon. Si Zoe, Reddy, at ang iba pa ay lahat ano-anong nangyayari. Ayos lang siya kanina. Ramdam na ramdam niya ang ningning ng mga ilaw. Bakit ganun si Reddy at ang mga alagad ay mahinang tinalakay? Tumingin sila kay Zoe nang walang malay. Kinagat ni Zoe ang kanyang mga labi, walang emosyon ang mukha niya. Gayunpaman, nasa gulat din siya. Imposible yan. Ginawa ko ang lahat ng mga hakbang ayon sa mga librong medikal. Hindi ako nagkamali. Sa theoretical, dapat na makita ni Sharon sa ngayon. Bakit siya lumala? Babaeng mandirigma. Nag-alala talaga si Tito Wick. Tinanong niya si Zoe, ano ang nangyayari? Nasa panganib ba si Sharon? Huwag mag-alala, Tito Wick, hayaan mo akong mag-isip. Malambing na aliw sa kanya ni Zoe, pagkatapos ay nagsimulang umungol sa sarili, nagkagulo ba ako sa bahagi ng mga sangkap para sa mga halaman? Iniutos ni Zoe kay Reddy, magdala ka pa ng isa pang bag ng halamang gamot upang mag-apply ang mga mata ulit ni Sharon. Opo, guru. Tumango agad si Reddy. Gayunpaman, lumakad si Daryl at sinabi, huwag nang maglagay ng higit na gamot sa kanya. Ang kondisyon ni Sharon ay ang mata nito na tumutugon sa gamot na bigo si Daryl nang sinabi niya iyon. Si Zoe ay dapat maging isang master ng sekta. Paano siya makikilos ng walang habas at mapusok? Dapat malaman ng isang tao na ang teksto sa mga librong medikal ay patay na katotohanan lamang. Ang mga tao ay mga buhay na bagay. Hindi ba siya makakagawa ng ilang mga pagsasaayos? Wow! Namula ang mukha ni Zoe. Nahiya talaga siya,
Kabanata 2752. Sigaw ni Reddy, bakit ka pa nandito? Nabigo na siya, at nang magpatuloy ang isang tao sa pagsasalita ng kalokohan, galit na galit siya. Si Daryl ay mukhang walang pag-asa, at sinabi niya ng marahan, ang mga mata ni Sharon ay ipinanganak na may depekto, nangangailangan siya ng panloob na enerhiya upang maisaaktibo ang mga nerbiyos sa kanyang mga mata. Ang paggamit ng gamot ay ganap na walang silbi. Matapos niyang magsalita, sinisiraan siya ni Reddy at ng iba pang mga babaeng disipulo. Nababaliw ba ang taong ito sa palagay mo kailangan ka ng aking Panginoon na turuan siya tama yan? Wala kang tao sa komunidad ngunit nagpapanggap na doktor. Papatayin ko siya kung hindi ako pipigilan ni Master. Si Reddy ay lampas sa galit, malamig na sigaw niya kay Daryl, kung lumikha ka ulit ng kaguluhan, pagkatapos ay huwag mo akong sisihin sa mga kinikilos ko. Hindi nagsalita si Zoe, tahimik siyang tumingin sa mga mata ni Sharon at pumasok sa malalim na pag-iisip. Buntong hininga, sa sandaling iyon, ayaw mag-aksaya ng oras ni Daryl sa pagsasalita, kaya't nagkibit balikat siya at sinabi, kalimutan mo, bitawan mo na lang dahil hindi ka naniniwala sa akin. Pinagsama ni Daryl ang kamao at yumuko kay Uncle Wick. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis sa hardin bahay. Itinakda ako ni Zhangju sa napakaraming maling paratang dapat kong alamin agad ang sitwasyon. Bukod, hindi ko pa rin alam kung nasaan si Diana. Nang marating niya ang labas, direktang tinungo ni Daryl ang maingay na lungsod. Parami ng parami ang mga taong mapangahas na tao ang nagtungo sa wild deserted secret region sa nagdaang ilang taon. Naging sanhi ng labis na pagiging aktibo ng pangangalakal sa black market. Bukod sa pinakamalaking sentro ng pangangalakal, ang Yellow Sky Trading, maraming iba pang mga sentro ng pangangalakal sa iba't ibang mga lungsod sa buong Siam na mainland. Hanggat mahahanap niya ang mga trading center na iyon, makakahanap siya ng balita na gusto niya. Di nagtagal, nakakita si Daryl ng isang liblib na sentro ng kalakalan, at nakahanap siya ng ilang balita pagkatapos niyang pumasok. Ang galit na galit kay Daryl. Napag-alaman ni Daryl na ang imposter na nagpanggap na siya ay nakuha si Chang-er at lumikha ng kaguluhan sa palasyo ng hari ng North Mona. Pagkatapos, sinimulan ni Zhangju ang isang eksena na nagligtas ng kagandahan, at sa wakas, siya ang North Mona Lord. Hindi lamang iyon, ngunit nais din ni Chang-er na magayos ng isang kataas-taasang komperensya, na may mga paanyaya na naipadala na sa iba't ibang mga sekta sa Nine Mainland. Paglabas niya sa trading center, mukhang sobrang dilim ng mukha ni Daryl. Ang kanyang galit ay kumulo at mabilis na tumaas. Iyon Zhangju ay hindi lamang nais sirain ang aking reputasyon, ngunit nais din niyang gamitin ang kataas-taasang komperensya bilang isang paraan upang lupigin ang Siam na mainland. Siya ay kasuklam-suklam. Samantala kasunod sa pag-alis ni Daryl at sa mga order ni Zoe, isang bagong pangkat ng gamot ang matagumpay na pinakuluan. Babae naman dirigma, mga mata ng aking apo, maaari mo ba siyang pagalingin tumayo sa tabi si Tio Wick, labis siyang nag-alala. Dapat ayos lang, mahinang sabi ni Zoe. Pagkatapos, inutusan niya si Reddy, bilasin mo, ilapat mo ang gamot kay Sharon. Opo, tumanggo si Sharon. Kinuha niya ang gamot at maingat na inilapat sa mga mata ni Sharon. Pagkatapos, napagmasdan nila ang sitwasyon ng tahimik. Napansin nila na si Sharon, na nahimatay kanina, ay nagsimulang manginig muli matapos nilang ilapat ang gamot. Ang kanyang kalagayan ay lumala. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang mga mata ay namula at namamaga, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang pawis ng husto. Master, bakit nangyayari iyan? Nagpanik si Reddy. Buntong hininga, sa sandaling iyon, nanginginig din ang katawan ni Zoe. Nang umalis ang tao, sinabi niya na ang kondisyon ni Sharon ay hindi dapat tretuhin ng mga gamot. Kung hindi man, magiging mas malala ang kanyang kalagayan, tama ang sinabi ni Daryl. Ngunit ang background ng lalaking iyon ay hindi alam sino ang nakakaalam kung nagsasalita lang siya ng kalokohan guro. Sa tumpak na sandaling iyon, isang babaeng disipulo ang lumapit at tinanong, ang taong iyon ng mas maaga. Sa palagay mo ay maaaring magkaroon siya ng paraan upang pagalingin si Sharon? Ang mga magagandang kilay ni Reddy ay nakakunot habang sinabi niya. Ano ang sinasabi mo? Malinaw na ang tao ay isang pandaraya. Kung walang paraan si Master upang makatulong sa ngayon, ano ang magagawa niya nang marinig niya iyon? Agad na isinara ng alagad ang kanyang bibig at tumabi. Reddy, kinagat ni Zoe ang mga labi.
Ang kanyang napakarilag na mukha ay nagpakita ng isang komplikadong damdamin habang sinabi niya, ikaw. Balikan mo ang taong iyon. Kabanata 2753. Nang sinabi niya iyon, naramdaman ni Zoe na labis na sumasalungat. Hindi niya nais na mangyari iyon, ngunit wala siyang pagpipilian. Hindi na siya makapagpaliban pa, dahil sa kondisyon ni Sharon noon. Nanginginig ang katawan ni Reddy, at natigilan siya. Akala niya ay hindi niya narinig ang tama sa kanya. Master, gusto mong ibalik ko ang taong iyon, tanong ni Reddy. Bilasan mo. Kalmadong nagsalita si Zoe, ngunit blanko ang kanyang mukha. Hindi malakas ang boses niya ngunit matatag. Opo, guru. Nag-aatubili si Reddy, ngunit tumugon pa rin ito sa kanya. Mabilis siyang naglakad palabas ng hardin upang hanapin si Daryl. Hindi pa rin maintindihan ni Reddy kung bakit nais ng kanyang master na imbitahan ng tao. Ito ay malinaw na ang tao ay isang pandaraya lamang sa pamayanan. Anong husay ang magkakaroon siya sa sandaling iyon, sa labas ng sentro ng pangangalakal. Si Daryl ay nakatingin sa abalang pangunahing mga kalye habang nakadama siya ng pagkabigo. Si Zhangju ay naka-frame sa akin, at wala akong ideya kung nasaan si Diana. Ano ang dapat kong gawin ngayon, hoy? Nang sumuko na sana si Daryl, isang malamig na boses mula sa likuran niya ang nagsabing, ikaw, sumama ka sa akin. Kumunat ang noo ni Daryl at tumalikod upang tignan ang taong iyon. Nakita niya ang isang payat na figure na papalapit sa kanya mula sa di kalayuan. Pawis na pawis ang taong iyon. Si Reddy yun. Ako ba ang kinakausap mo, ngumiti si Daryl habang nagsasalita. Naglakad si Reddy at walang pasensya na tumingin kay Daryl. Siyempre kinakausap kita. Hiniling ng aking Panginoon na bumalik ka sa akin. Sumama ka sa akin ng mabilis. Pinunasan ni Reddy ang kwintas ng pawis sa noo, talagang nabigo siya. Hinanap ko siya ng kalahating araw, at nagpapanggap siyang pipi. Tumawa si Daryl sa loob. Nakaramdam siya ng kalungkutan nang marinig niya ang mayabang na tono ni Reddy, ngunit ngumiti siya at sinabi, nakakatawa iyon. Inalis mo ako kanina, at ngayon gusto mo akong bumalik. Habang nagsasalita siya, tumingin si Daryl kay Reddy. Aba, wala akong negosyo sa inyong mga tao. Bakit ako sasama sa inyo? Ikaw, kinagat ni Reddy ang kanyang mga labi, galit na galit siya. Bilang senior sister ng Jade Sect, kailangan kong hanapin siya, dapat pakiramdam niya iginagalang. Ang taong ito ay sinusubukan pa ring kumilos ng mayabang sa akin. Nararamdaman ni Reddy na hindi komportable nang makita niya si Daryl, namumula siya. Pagkatapos, pinadyak niya ang kanyang mga paa. Sasama ka ba sa akin o hindi? Nais ni Reddy na turuan si Daryl ng isang aralin, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili nang maalala niya ang utos ng kanyang Panginoon. Ngumiti ulit si Daryl habang pinaglaruan niya si Reddy. Maaari akong sumama sa iyo kung tatawagan mo akong mabuting kapatid. Ayaw ni Daryl na magbiro sa kanya, ngunit nang maalala niya ang ugali ni Reddy kanina, gusto niya siyang lokohin. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Reddy nang marinig iyon. Galit na galit siya na nanginig ang kanyang katawan. Humihingi ka ng kamatayan. Ang taong ito ay talagang masama. Sinusubukan niya akong samantalahin kapag alam niyang hinihiling ko siyang bumalik. Mabuti kung hindi mo nais gawin iyon. Umiling si Daryl habang mukhang walang pag-aalala. Wala tayong negosyo sa bawat isa kung hindi mo ako tinawag na mabuting kapatid. Wala akong obligasyong sumama sa iyo. Marami pa akong dapat napuntahan. Kaya't makita ka sa paligid. Pagkatapos ay lumiko si Daryl, malapit na siyang umalis, yan natigilan si Reddy. Nag-aalala siya habang tinatapakan ang mga paa. Ano ang dapat kong sabihin sa master na babalik ako mamaya kung hindi siya makakaisip sa akin? Habang siya ay tungkol doon, si Reddy ay gumawa ng ilang mga hakbang sa unahan at hinarangan ang landas ni Daryl. Pasensya ka na, hindi maganda ang ugali ko kanina, at humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Papagalitan ako ng master kung hindi ka bumalik sa akin. Nakikiusap ako, ang ganyang ugali ay hindi masama, ngunit ano ang tawag sa akin? Ngumiti si Daryl, nanginginig ang katawan ni Reddy, kinagat niya ang labi sa hiya. Sa wakas, mahina niyang sinabi, mabuting kuya. Nakapikit si Reddy nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Pagkatapos niyang makipagkita kay master mamaya, kailangan kong maghanap ng pagkakataong magturo sa kanya ng isang aralin. Kabanata 2754. Na matapos siyang batiin, tumango si Daryl.
Nakaramdam siya ng nasiyahan habang nakangiti siya at sinabing, "Mabuti, sasama ako sa iyo dahil sa sobrang taos puso mo." Alam ni Daryl na kung hinahanap siya ni Reddy, nangangahulugan iyon na lumala ang kondisyon ni Sharon. Kahit na halos hindi niya alam ang mga ito, buhay pa rin ito sa panganib. "Master, bumalik na kami." Sigaw ni Reddy sabay dating nila sa bahay ng hardin. Ang ilang mga babaeng alagad sa pasukan ay mabilis na gumawa ng paraan para sa kanila. Naglakad si Zoe pasulong at tiningnan ng mabuti si Daryl. "Mayroon kang paraan upang pagalingin ang mga mata ni Sharon ng buong buo." Tumango si Daryl at naglakad pasulong. Sinilip niya ang kalagayan ni Sharon. Sa sandaling iyon, wala pa ring malay si Sharon na mumula ang mata niya at namamaga. Medyo nakakatakot ang itsura niya. Bumantong hininga, hindi siya nakinig sa aking payo at gumamit siya ng gamot. Habang nagbubulungan siya sa loob, sinabi ni Daryl kay Zoe, "Maaari mo akong tulungan mamaya, gawin ang anumang hiniling ko sa iyo." Tandaan, hindi isang solong pagkakamali, o hindi makita ni Sharon ang natitirang buhay niya. Ano nang marinig iyon ni Reddy at ng iba pang mga babaeng disipulo, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ano ang sinabi ng taong iyon? Gusto ni Master na tulungan siya. Ang Master ay ang Jade Sect Master. Ang kanyang posisyon ay kataas-taasan sa Miss Lauren. Siya ay isang walang tao na walang-wala, na nagbigay sa kanya ng karapatang gawin iyon. "Hoy!" Sa wakas, tinuro ni Reddy si Daryl at sumigaw, "Huwag tawirin." Tinanong ng aking Panginoon kung mayroon kang paraan upang pagalingin ang mga mata ni Sharon. Bakit kanya tutulungan ang taong ito ay talagang kasuklam-suklam. Pinakiusapan niya akong tawagan siyang mabuting kapatid, at ngayon gusto niyang umorder ng Master sa paligid. Iyon ay hindi tiwala, iyabang yun. Ngumiti si Daryl ngunit hindi nagsalita, mukha niyang kalmado. Medyo nagalit si Zoe. Gayunpaman, siya ay ang Jade Sect Master, kaya't kumalma siya ng napakabilis. Tumingin siya kay Daryl at sinabing, "Maaari kitang tulungan, ngunit kailangan kong malaman ng maaga kung paano mo planuhin na pagalingin ang mga mata ni Sharon." Buntong hininga, huminga ng malalim si Daryl habang nakaturo sa mga mata ni Sharon. "Simple lang ito. Bibigyan mo ng lakas ang iyong panloob na enerhiya upang makuha ang gamot na hinihigop sa mga mata at tatatakan ang kanyang 4 na acupoints by Hui, Shenting, Yangbai, Kuchi. Iwanan ang natitira." Ano, nagulat ang lahat nang marinig iyon. Ang mga salita ni Daryl ay tulad ng pinakamalaking pantasya sa buong mundo. Ang Bai Hui acupoint ay isang buhay na acupoint sa isang ulo, magiging nagbabanta sa buhay kung tatatakan. "Wala ka bang alam?" sigaw ni Reddy, "kapag nasiliwan ng Bai Hui acupoint, mabubuhay pa kaya si Sharon?" "Sa tingin ko namumula ka lang, wala ka talagang alam." Ang magagandang alis ni Zoe ay kumunat ng mahigpit at tumingin siya kay Daryl at sinabi, "Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naririnig ko ang tungkol sa gayong pamamaraan sa paggamot. Mukhang isang pagkakamali na ibalik ka dito." Bagaman mukhang kalmado si Zoe nang sinabi niya iyon, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng labis na pagkabigo. Tulad ni Reddy, naramdaman din niya na si Daryl ay nagsasalita ng kalokohan. Ang Bai Hui acupoint ay isang life acupoint, malamang na mamatay si Sharon kung selyado ito. Tumawa si Daryl. Ito ay medyo mapanganib, ngunit ito rin ang nag-iisang paraan. Habang nagsasalita siya, lumingon si Daryl at tumingin kay Uncle Wick. "Uncle Wick, you must believe me. Let me try." "Ano sa palagay mo?" Iyon nag-atubili si Tio Wick at kinakabahan na tinanong, "Gagana ba talaga ito?" "Maaari kang magsimula kung tiwala ka." Hindi maintindihan ni Tio Wick ang sinasabi nila, ngunit batay sa mga reaksyon ni Zoe at ng iba, alam niyang ang pamamaraan ni Daryl ay puno ng panganib. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian, basta may isang kislap ng pag-asa na nagagamot ang mga mata ni Sharon, hindi siya susuko. Nag-aalangan pa rin si Zoe. "Nagpasya ka na ba?" tumingin si Daryl kay Zoe at ngumiti nang tanungin niya, "Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, maaari tayong tumaya. Kung matagumpay ang aking paraan, dapat kang sumang-ayon sa isa sa aking mga hiling. Kung mabaygo ako, maaari mong gawin ang gusto mo sa akin." "Ano sa tingin mo?" Wow si Reddy at ang natitira ay nag-ulo. Ang taong iyan ay si really arrogant. Paano siya naglakas loob na anyayahan ang Master sa isang pusta? Kabanata 2755. Ano ang gagawing kwalipikado sa iyo upang makapusta sa aming Panginoon? Balewalain siya, guro.
Siya ay mandaraya. Hindi pinansin ni Daryl si Reddy at ang iba pa. Ngumiti siya at tumingin kay Zoe. Ano sa palagay mo, Sectmaster Jen, naglakas loob ka ba sa pusta sa akin mabuti? Mahinang bumantong hininga si Zoe. Tumingin siya kay Daryl at tumango habang sinasabi, kukunin ko ang pusta na iyon kasama si Vo. Niloloko siya. Kung magkakaroon man ng anumang problema, si Zoe ay may kumpletong kumpiyansa na makakapatay siya sa lugar. Sa sandaling iyon, hindi pa rin alam ni Zoe na ang taong nasa harap ng kanyang mga mata ay kasangkot sa lahat ng mga salungatan kamakailan lamang, Sectmaster ng Elysium Gate Sect, Daryl Darby. Si Daryl ay hindi nag-aksaya ng anumang oras. Naglakad siya pasulong at dinala si Sharon, at inihiga siya sa lupa. Pagkatapos, inatasan ni Daryl si Zoe na buhayin ang kanyang panloob na enerhiya. Tinaas niya ang kanyang mga kamay at tinataka ng ilan sa mga aksyon ni Sharon. Sa sandaling natataka ng mga acupoints, kumuha si Daryl ng ilang mga karayom na pilak at sinundot ang ilang mga spot sa paligid ng pula at namamaga ng mga mata ni Sharon. Sa susunod na segundo, ilang patak ng sariwang dugo ang hinaluan ng mga gamot na tumulo mula sa gilid ng kanyang mga mata. Kahit na ang bawat aksyon ni Daryl ay mukhang casual, ang bawat hakbang na ginawa niya ay tumpak ng walang anumang error. Wow! Si Reddy at ang iba ay natulala lahat nang makita iyon. Ang bawat isa sa kanila ay hindi naglakas loob na gumawa ng isang tunog. Tahimik na tumingin si Zoe kay Daryl. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa hindi pangkaraniwang ningning. Ano ang natatanging mga kasanayan sa acupuncture? Pagkatapos, inilagay ni Daryl ang magkabilang kamay sa mga mata ni Sharon at sinimulang buhayin ang kanyang panloob na lakas upang kalmayin ang kanyang nerbiyos. Wow! Ang pamumula at pamamaga ng mga mata ni Sharon ay nagsimulang unti-unting mawala, at dahan-dahan siyang namulat sa isang pares ng maliwanag na maliliit na mga mata. Lolo, nakikita ko, nakikita ko. Tuwang-tuwa si Sharon na hindi niya maiwasang sumigaw ng malakas. Mahinahon siyang nahulog sa mga bisig ni Tio Wick. Ganito ang hitsura ng mundo, maganda ito. Wow! Nagulat ang lahat. Ang mga mata ni Sharon ay gumaling nang hindi gumagamit ng anumang gamot, na kung saan ay hindi ka panipaniwala. Walang maniniwala dito kung hindi nila ito nakita sa kanilang sariling mga mata. Little brother, ikaw ay isang doktor na ipinadala ng Diyos. Dinala ni Tio Wick si Sharon at hindi maitago ang damdamin sa kanyang puso habang pinupuri niya si Daryl. Sandaling ngumiti si Daryl at mukhang kalmado. Wow! Sa sandaling iyon, nabawi ni Zoe ang kanyang saloobin at tumingin kay Daryl habang sinasabi, sino ka, saan mo natutunan ang iyong mga kasanayan sa medisina? Hindi ko ba nasabi iyan kanina? I am only nobody, even worth a mention. Ngumiti si Daryl at dahan daw ang ipinaliwanag, gayunpaman, napalad ako. Isang taon na ang nakakalipas, nabunggo ko si Senior Divine Farmer nang hindi sinasadya. Maswerte akong malaman ang ilang mga kasanayang medikal sa ilalim ng kanyang patnubay. Tama si Daryl, ang banal na magsasaka ang nagpasa sa kanya ng mga kasanayang medikal at diskarte. Ang banal na magsasaka nang marinig niya iyon, nang inig ang katawan ni Zoe, namangha siya. Ang banal na magsasaka, kilala siya ng lahat bilang medicine ancestor. Natutuhan ng lalaking ito ang kanyang kasanayan sa medisina mula sa kanya, hindi nakakagulat na hindi ko pa ito nakikita dati. Sectmaster Jen. Ngumiti si Daryl at tumingin kay Zoe habang sinabi niya, pinagaling ko ang mga mata ni Sharon. Maaari ko bang malaman kung tumayo pa rin ang pusta natin kanina? Kinagat ni Zoe ang labi niya nang marinig iyon. Nakaramdam siya ng kahihiyan, ngunit tumango pa rin siya at sinabi, oo. Anong kondisyon ang mayroon ka mangyaring sabihin sa akin? Bagaman siya ay isang babae, si Zoe ay laging pinarangalan ng kanyang mga salita, gagawin niya ang ipinangako niya. Isang ngiti ang lumitaw kay Daryl face nang makita niya si Zoe agreed decisively. Hindi niya pinag-usapan ang tungkol sa kanyang kahilingan ngunit nagtanong sa halip. Sectmaster Jen, natanggap din ba ng Jade Sect ang paanyaya sa Supreme Conference? Kabanata 2756. Oo, tumango si Zoe. Ngumiti si Daryl at nagpatuloy sa pagsasalita, mabuti iyon. Simple ang aking kahilingan, hayaan mo akong sumali sa iyong sekta ng Jade. Nais kong pumunta sa kataas-taasang komperensya. Galit na galit si Daryl nang makakuha siya ng balita mula sa sentro ng pangangalakal ng mas maaga, at naguguluhan din siya.
Si Zhang Ju ay naka-frame sa kanya tungkol sa pagrespeto kay Chang'e, ang lahat ng mga bagay na iyon ay kumalat sa Siam na mainland. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, hindi niya magagamit ang kanyang totoong pagkakakilanlan upang lumipat sa komunidad. Bukod, ginamit ni Zhang Ju ang pagkakakilanlan ni Chang'e upang ayusin ang kataas-taasan pagpupulong. Dapat ay may panghuli siyang hangarin. Naisip ni Daryl kung sumali siya sa kataas-taasang kumperensya sa ilalim ng pagkakakilanlan ng Jade Sect, mitatago niya ang kanyang kinaroroonan. Maaari rin niyang siyasatin ang mga hangarin ni Zhang Ju. Naisip ni Daryl kung sumali siya sa kataas-taasang kumperensya sa ilalim ng pagkakakilanlan ng Jade Sect, mitatago niya ang kanyang kinaroroonan. Maaari rin niyang siyasatin ang mga hangarin ni Zhang Ju. Iyon kumunot ang mga magagandang kilay ni Zoe habang nagmumuni-muni. Hindi niya akalain na ang taong nasa harapan niya ay tataas ang isang kahilingan. Nagkatinginan sina Reddy at ang iba pa. Sa sumunod na segundo, pumajijek si Reddy habang nakatingin kay Daryl. Kahit na ang iyong mga kasanayan sa medisina ay mahusay, ngunit kailangan mong malaman ang Jade Sect ay ang nangungunang sekta sa Mistloren, walang sinumang maaaring sumali sa mabilis. Mayabang ang mukha ni Reddy nang sabihin niya iyon. Sa kabila ng katotohanan ang taong nasa harap ng kanyang mga mata ay pinagaling ang mga mata ni Sharon, pinilit din niya itong tawaging matandang kapatid. Galit pa rin si Reddy dito kasabay nito, ang iba pang mga babaeng disipulo ay tumanggo din. Bagaman mahusay ang mga kasanayan sa medisina ng taong ito, siya ay sobrang mayabang. Hindi papayag ang master doon. Kung sakali natahimik si Zoe ng ilang segundo. Pagkatapos, sinabi niya kay Daryl, "Oo, maaari akong sumang-ayon doon. Ikaw ay miyembro ng Jade Sect ngayon. Dahil sa iyong edad, hindi ka angkop na maging alagad ko. Bakit hindi mo ako tawagin na senior sister?" Ayaw ni Zoe na bigyan si Daryl ng isang mataas na posisyon. Ngunit nang isinasaalang-alang niya na natutunan niya ang mga kasanayan sa medisina mula sa banal na magsasaka, iyon ay isang bagay na pambihira. Kahit na mayabang si Zoe, kung kukunin niya si Daryl bilang kanyang alagad, hindi ba iyon gagawing katulad niya ng antas sa banal na magsasaka? Ano pumayag si Master, hinahayaan niya siyang tawagan siya bilang senior sister ng ineg si Reddy at ang iba pang mga alagad nang marinig iyon. Hindi maitago ni Reddy ang hidwaan sa kanyang puso, sinabi niya, "Guro, paano ka ang Jade Secta ay walang pangunahin niyan? If that guy becomes Junior's brother, hindi ba't siya ang aking nakatatandang tiyuhin? Paano ako posible manahimik ka nga?" Nang marinig niya iyon, nag-freeze ang magandang mukha ni Zoe. Malamig niyang sinulyapan si Reddy. "Napagpasyahan ko, hindi mo na kailangang magsalita ngayon na sumisigaw at sumisigaw, anong kalokohan na ito? Halika dito at kamustahin ang iyong senior tiyuhin." Ang kanyang tono ay parang kalmado ngunit matatag. Nanginginig ang katawan ni Reddy. Bagaman nag-aatubili siya, yumuko siya kay Daryl. "Pagbati, Senior Uncle. Pagbati, Senior Uncle." Sa parehong oras, ang iba pang mga babaeng disipulo ay yumuko rin kay Daryl. Nagpakita sila ng respeto, buntong hininga. Ang puso ni Daryl ay nakadama ng mahusay, ngumiti siya at tinaas ang kamay. "Sige, malugod ka." Napatingin si Daryl kay Zoe. Kahit na mayabang si Zoe, dapat kong sabihin na medyo matikas siya. Hindi niya ako ginawang alagad, bagkus ay binati niya ako bilang kanyang nakababatang kapatid. Marahil ay dahil sa banal na magsasaka. Ayos lang banayad na ngumiti si Zoe at sinabi kay Uncle Wick, "Kagagaling lang ng mga mata ni Sharon, kailangan niya ng higit na pahinga. Mayroon pa kaming mga bagay na dapat asikasuhin. Kapag bumalik tayo sa susunod, ibabalik natin siya sa aming sekta para sa seremonya ng pagpasok." Ang kataas-taasang komperensya ay makalipas ang 2 araw, walang oras upang maantala. Pagkatapos, pinangunahan ni Zoe sina Daryl, Reddy, at ang iba pa patungo sa direksyon ng North Mona Continent. Buntong hininga, ang mga mata ni Daryl ay nagningning sa determinasyon. "Zhang Ju, maaari mong sirain ang aking reputasyon, ngunit hindi mo maisip na lilito ako sa kataas-taasang komperensya kasama ang Jade Secta." Kabanata 2757. Samantala, sa istasyon ng tribo ng Raksesa. Gabi na, ang istasyon ay dapat na manahimik, ngunit sa sandaling iyon, ang mga apoy ay naiilawan saan man. Maraming kalalakihan at kababaihan, bata at matanda, ay umaawit at sumasayaw. Ang lugar na iyon ay maligaya at maligaya.
Hindi lamang iyon, maraming sundalo ng Raksasa ang sumali sa pagdiriwang din. Iyon ay isang mahalagang pagdiriwang sa Raksasa Tribe The Beasts Festival. Ito ay isang makabuluhang pagdiriwang sa tribo. Ilang libong taon na ang nakalilipas, ang tribo ng Raksasa ay ipinatapon sa wild deserted secret region. Nakaharap nila ang kakilakilabot na kapaligiran at ang kaguluhan ng mga ligaw na hayop, ang tribo ng Raksasa ay labis na naghirap. Kalaunan, ang tribo ng Raksasa ay patuloy na inatake ng mga ligaw na hayop. Nagtulungan ang mga tribo at talunin ang mga ligaw na hayop. Mula sa oras na iyon pasulong, ang tribo ng Raksasa ay nagpatatag ng kanilang sarili sa wild deserted secret region. Ang Beasts Festival ay upang igalang iyon. Ang Beasts Festival ay ginanap minsan sa bawat 5 taon, at ang buong tribo ay magdiriwang maligaya. Kahit na ang tribo ng Raksasa ay umalis sa wild deserted secret region, hindi nila nakalimutan ang pagsisikap ng kanilang mga ninuno. Bukod, iyon ang kauna-unahang pagkakataon na ginanap ang Beast Festival sa Siam na mainland pagkatapos na umalis sila sa wild deserted secret region. Lahat ng mga tribo at sundalo ay labis na nasasabik at emosyonal. Si Natalie ay nakaupo sa trono ng trono sa pangunahing bulwagan na may mga ngiti sa kanyang mukha habang nakataas ang kanyang baso kasama ang kanyang mga tagasunod. Kamahalan, sa sandaling iyon, ang isa sa 12 Diyos ay tumayo ng marahan at sinabi na may pag-aalangan, kailangan ba nating higpitan ang ating mga bantay para sa mga tagasunod ni Jack? Buntong hininga. Bumantong hininga si Natalie, umiling siya at sinabi, ito ang Beast Festival ngayon. Hindi kinakailangan iyan. Wala kahit saan para magtungo sila kahit gusto nilang makatakas. Ilang araw na ang nakalilipas, si Jack at ang kanyang mga tagasunod ay itinapon sa lambak. Natagpuan ni Natalie ang natitirang mga tagasunod niya, at ipinakulong niya sila. Magpapasya si Natalie kung ano ang gagawin sa kanila pagkatapos ng pagtatapos ng Beasts Festival. Nang marinig niya iyon, nag-aalala pa rin ang miyembro ng 12 Diyos, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya makakabalik lamang siya muli sa kanyang pwesto. Sa sandaling iyon, sa hilagang kanlurang bilangguan ng istasyon, ang mga tagasunod ni Jack ay naupo doon na may pagkabigo sobrang lamig nila. Ito ay isang napakalaking kaibahan sa masayang kapaligiran sa labas. Bang sa sandaling iyon, may sumipa sa pintuan na bukas, at isang figure ang lumakad sa bilangguan. Si Jack pala yun. Jack, Mayor Jack. Nagulat at natuwa ang lahat nang makita si Jack. Siya ang dating Rock City Mayor, at nasanay ang lahat sa pagtawag sa kanya bilang alkalde. Hindi nila mabago ang kanilang ugali. Tumingin si Jack sa paligid at ngumiti habang sinasabi, paumanhin sa gulo, lahat. Dadalhin ko kayong lahat ngayon dito. Aalis kami sa lugar na ito at bubuo ng isang bagong tribo. Si Jack, Woody, at ang natitira ay nanumpa ng kanilang katapatan sa hari ng patay. Pagkatapos nito, sila ay bumalik upang kunin ang natitirang mga tagasunod mula sa tribo ng Raksasa. Wow! Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Bumuo ng isang bagong tribo, posible ba iyon? Hindi nag-atubili si Jack nang mapagtanto ang pag-aalinlangan ng lahat. Naglakad siya pasulong at binuksan ang pinto ng bilangguan habang sinabi niya, dapat kang maniwal, bubuo kami ng bagong tribo ng Asura, at magiging mas malakas kami kaysa sa tribo ng Raksasa. Arg! Umuungol ang kirot sa lahat ng dako habang ang mga katawan ay nahulog sa lupa. Ang buong istasyon ng tribo ng Raksasa ay natakpan ng sariwang pulang dugo. Kabanata 2758. Samantala sumama si Daryl kasama si Zoe, Reddy, at ang iba pa, pagkatapos ng kalahating araw na paglalakbay sa kalsada, sa wakas nakarating sila sa hangganan ng North Mona. Narating nila ang isang tahimik na lambak, inutusan ni Zoe ang lahat na magpahinga muna. Wow! Pagkatapos, may napansin si Reddy at sumigaw ng emosyon, Master, tingnan mo, kapag lumakas ang aming tribo, malalupig natin ang buong Siam na kontinente. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay sundin ako, umalis sa bilangguan na ito, at tambangan ang tribo ng Raksasa kapag hindi sila handa. Patayin! Pinangunahan sila ni Jack habang nagsisingil sila palabas ng bilangguan, umungol sila habang papasok sa Raksasa tribe, na nagdiriwang pa rin. Iyon ang lahat ay nangyari ng masyadong bigla, ang tribo ng Raksasa ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makapag-react.
Nasa ganap na kaguluhan sila at nahulog nang mag-atake ang mga tagasunod ni Jack sa kanila. At ang instant, ang pagdiriwang ng Beasts Festival ay naging isang madugong larangan ng digmaan. Binaling ni Daryl at Zoe ang kanilang mga ulo at tumingin, at natigilan sila. Napansin nila na hindi kalayuan, malalim sa lambak, ay may mga kulay rosas na bulaklak at damo. Sa unang tingin, ang bawat bulaklak ay lumitaw na gawa sa mga kristal dahil sa sobrang ningning nila. Crystal fairy grass, nanginginig ang puso ni Daryl, at nakaramdam siya ng emosyonal sa hindi alam na mga kadahilanan. Ang Infinite Elixir, manu-manong dokumentado ang mga pamamaraan ng paggawa ng elixir at isang malawak na hanay ng mga hindi pangkaraniwang flora at palahayupan. Ang Crystal Fairy Grass ay isa sa pinakamailap. Naririnig lamang ng bawat isa sa pamayanan ng tungkol dito sa nagdaang-daang libong taon at hindi pa nila ito nakikita. Ito ay dahil sa matitinding lumalaking kondisyon para sa Crystal Fairy Grass. Si Daryl ay ganoon din. Mahigit 100 taon na mula nang natanggap niya ang Infinite Elixir Manual hanggang ngayon, ngunit hindi pa niya nakikita ang Crystal Fairy Grass. Hindi niya akalain na makikita niya ang napakarami sa kanila sa hangganan ng North Mona. Maraming Crystal Fairy Grass, kung tipunin ko ang lahat ng mga ito, makakagawa ako ng maraming mga bihirang mga tabletas na espiritu. Tinipon ni Daryl ang kanyang saloobin at nakaramdam ng pagkamangha sa kanyang puso. Nanginginig din si Zoe na nasa tabi niya. Hindi niya maitago ang kanyang emosyon. Mag-ingat, lahat, tipunin ang mga ito ng dahan-dahan. Huwag sirain ang espiritual na damo. Kahit na wala siyang mataas na kasanayan sa produksyon ng elixir, marami siyang karanasan. Alam niya na ito ay isang napakahalagang espiritual na damo. Opo, guru. Tumango si Reddy at ang natitira at nagtuloy upang tipunin ang Crystal Fairy Grass. Whoosh! Doon lang, nakarinig sila ng mga yabag na sumunod sa ilang dosenang disipulo ng sekta na pumapalibot sa Crystal Fairy Grass. Naging emosyonal sila. Ang mga alagad ng sekta ay nagsuot ng uniforme, at tila mabangis. Isang lalaking mukhang mayabang na may mahabang lila na balabal ang namuno sa kanila. Siya ang master ng sektor ng Longevity Sect, si Constantine Gibbs. Ang Longevity Sect ay isang sekta sa kontinente ng North Mona. Ito ay isang malakas na sekta. Buntong hininga, naputol ni Zoe. Tumingin si Zoe kay Constantine at marahang sinabi, "Ikaw ang Longevity Sect Master Gibbs, tama mga tagapangalaga ng Finders." Bukod, kahit na nasa hilaga tayo muna, hindi iyon ang Longevity Sect Mountain. Iniikot mo ang mga katotohanan, at hindi ka naglalaro sa mga patakaran. Batas, tumawa si Constantine habang pinagmamasdan niya si Zoe. Ito ay panuntunang ginawa ng tao. Kung sa palagay mo ay binubuli kita, Sect Master Jen, bakit wala kaming laban? Ang Crystal Fairy Grass ay dapat mapabilang sa nagwagi. Ano sa palagay mo? Mukha namang nakakahiya ang mga mata ni Constantine nang sabihin iyon. Mabuti, si Daryl, Zoe, at iba pa ay hindi nag-iingat na kumunot ng kanilang mga mata nang makita nila iyon. Ang pangkat ng mga tao na iyon ay nais din ng Crystal Fairy Grass. Hoy, anong ginagawa ninyong lahat sa wakas? Muling nakuha ni Reddy ang kanyang saloobin, sigaw niya kay Constantine. Natagpuan muna namin ang mga espiritual na damo na iyon. Tumawa si Constantine. Ngumiti siya ng mayabang. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Galing ka sa Jade Sect, di ba dapat mong malaman na ito ang hangganan ng North Mona? Ang Crystal Fairy Grass na iyon ay hindi pagmamay-ari mo. Ang Crystal Fairy Grass ay isang mahalagang damo, dapat makuha ito ng isa nang makita ito. Nang marinig iyon ni Reddy, namula siya sa sobrang galit at magsasalita ulit. Sana nang magambala siya ni Zoe. Binubuli kita, Sect Master Jen, bakit wala kaming laban? Ang Crystal Fairy Grass ay kabilang sa nagwagi. Ano sa tingin mo? Mukha namang nakakahiya ang mga mata ni Constantine nang sabihin iyon. Mabuti, hindi nagatubili si Zoe. Tinanggap niya ang paanyaya upang labanan kaagad. Ikaw at ako ay pareho ng sektor ng sekta, kaya't magkaroon tayo ng laban. Iyon ay magiging pinakapatas. Pagkatapos, sinabi ni Reddy, "Guro, hindi namin siya kailangang makipag-away. Nakita muna namin ang Crystal Fairy Grass. Ang Longevity Sect ay isang mapang-api." Kabanata 2759. Tumawa si Constantine habang sinabi niya kay Zoe, "Sect Master Jen, desidido ka talaga,
ngunit ayokong saktan ka dahil sa sobrang ganda mo. Magkumpetensya tayo sa iba pa. Ang paningin ni Constantine ay nakaramdam ng pagkalungkot kay Zoe, ngunit binuka pa rin niya ang kanyang bibig at sinabi, ano ang gusto mong makipagkumpetensya? Ang sulok ng mga labi ni Constantine ay itinaas na may kasamang kasamaan. Dahil may kaugnayan ito sa Crystal Fairy Grass, magkakaroon tayo ng kompetisyon sa paggawa ng elixir, mukhang tiwala si Constantine nang sinabi niya ang huling pangungusap. Ang Longevity Sect, bukod sa paglilinang, ay mahusay din sa paggawa ng elixir. Maaaring sabihin ng isa na ang lahat ng kanilang nakaraan na mga masters ng sekta ay elixir masters, at si Constantine ay walang pagbubukod. Kahit na hindi pa siya nakakakilala ng sinuman mula sa Jade Sect, alam ni Constantine na hindi sila dalubhasa sa paggawa ng elixir. Iyon ang dahilan kung bakit sadyang inanyayahan niya si Zoe na makipagkumpetensya sa produksyon ng elixir. Gusto niyang takutin siya iyon tulad ng inaasahan, ang mga magagandang alis ni Zoe ay kumunat ng marinig iyon. Nagdalawang isip siya kung ito ay isang normal na labanan, hindi na ako mag-aalala man. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng paggawa ng elixir, makakagawa lamang ako ng ilang ordinaryong gamot na nakagagamot. Paano ako makikipagkumpetensya kay Constantine? Talo ako kung papayag ako sa ganun, nag-alala ang mga babaeng alagad, galit na galit din sila. Ang master ng sektor ng Longevity Sect na iyon, si Constantine, ay kasuklam-suklam. Alam ng lahat na ang Longevity Sect ay ang pangalawa sa pinakamahuhusay na paggawa ng elixir, pagkatapos ng Elixir Sect mula sa Great East, sa gitna ng mga sekta sa Nine Mainland, nangangahulugan si Constantine na bully ang aming master kapag gusto niya ng tunggalian sa Elixir Production Sect Master Jen. Nang makita niya ang kusang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Zoe, mas lalo pang ngumiti si Constantine. Pinagtawanan pa siya nito, huwag mong sabihin sa akin na wala kang lakas loob na gawin ito. Tumawa ang mga alagad ng Longevity Sect. Namula ang mukha ni Zoe. Pagbukas pa lang niya ng bibig upang magsalita, ay may nakatayo na sa harap niya. May kalmadong ngiti sa kanyang mukha. Si Daryl iyon. Nais mong makipagkumpetensya sa produksyon ng elixir, makikipagkumpetensya ako sa iyo. Tumingin si Daryl kay Constantine at casual na nagsalita, parang mahinahon talaga siya. Ano sa sandaling iyon, ang paningin ng lahat ay natipon kay Daryl. Sino ka mahigpit na kinunot ni Constantine ang kanyang mga mata, naiirita siya. Kung 3 taon na ang nakalilipas, makikilala ni Constantine ang tao bilang Daryl Darby, ang Elysium Gate Sect Master. Gayunpaman, mayroong 3 makapal na galos sa mukha ni Daryl, at nagbago rin ang kanyang aura. Hindi man siya makilala ni Constantine. Sa parehong oras, nag-aalala si Reddy at ang iba pang mga babaeng disipulo. Ano ang balak niyang gawin? Yung isa ang partido ay ang seksyon ng Longevity Sect Master. Ang kanyang kasanayan sa produksyon ng elixir ay pambihira, magagawa ba niya makipagkumpetensya sa kanya? Kahit na ang kanyang medikal na kasanayan ay hindi kapani-paniwala, iyon ay isang ganap na iba't ibang bagay kaysa sa produksyon ng elixir. Ikaw, kinagat ni Zoe ang mga labi. Hinayla niya si Daryl sa isang tabi at marahang sinabi, Junior brother, mangyaring huwag kumilos ng walang ingat. Tulad ni Reddy at ang natitira, naramdaman ni Zoe na medyo walang ingat si Daryl. Ang kabilang partido ay ang master ng sektor ng Longevity Sect. Karaniwan ang mga tao sa pamayanan ay hindi nakakalaban sa kanya. Ngumiti si Daryl at sinabihan si Zoe na huwag mag-alala, trust me, senior sister. Buntong hininga. Nang makita niya ang kumpiyansa sa mukha ni Daryl, kumalma si Zoe sa hindi kilalang dahilan. Sa susunod na segundo, tumingin si Zoe kay Constantine. Sect Master Gibbs, ito ay ang aking kapatid na lalaki. Hahayaan ko siya makipagkumpetensya sa iyo. Ano, natigilan si Constantine nang narinig yan? Tumingin siya kay Zoe at nakakunot ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Daryl, siya ay hindi makapaniwala. Hindi ba't ang Jade Secta ay tumatanggap lamang ng mga bang disipulo? Simula kailan sila nagdesisyon na tanggapin rin ang mga lalaki at ang posisyon ng lalaki ay hindi rin mababa? Siya ang junior kapatid ni Zoe Hoy. Biglang may lumabas na lalaki mula sa likod ng Constantine, na puno ang mukha niya na may paghamak. Sect Master Jen, gusto ng master kong makipag-away sa iyo, ngunit hinahayaan mo ang taong ito na kunin mo lugar. Ano yan? Bagaman hindi malakas ang boses niya, ito ay mapilit. Iyon ang pinakatatanda ni Constantine na alagad, Rex Coleman.
Kabanata 2760. Nang marinig niya iyon, kumunat ang noo ni Zoe, si Reddy at ang natitira ay nababagabag din, gag-antay na sana sila. Hoy! Sa sandaling iyon, humakbang si Daryl pasulong at tinitigan si Rex. Sekta ako ang junior kapatid ni Master Jen. Ako ay ang parehong henerasyon ng iyong Panginoon, kaya bakit hindi ko siya mapalit sa kabilang banda, kabilang ka sa mas mababang henerasyon, at ikaw ay sigaw ng sigaw dito. Hindi ka ba tinuruan ng iyong master ng anumang asal ang ilang mga salitang iyon ay matatag na tunog? Ikaw na mula si Rex, nakaramdam siya ng awkward pero siya ay hindi matagpuan ang mga salitang gag-antay. Nagtakip si Reddy at ang mga babaeng disipulo ng kanilang mga bibig at nagtawanan sila nang nakita yon. Tumingin si Reddy kay Daryl na may hindi pangkaraniwang ningning sa wakas nagsimula na siyang magkaroon magandang impresyon sa kanyang nakatatandang tiyuhin. Nagdilim ang mukha ni Constantine habang siya ay tumingin kay Daryl. Ang binata na ito ay medyo magaling na nagsasalita. Hindi naman nag-alala si Daryl nang maramdaman niya ang tingin sa kanya ni Constantine. Hindi niya nasayang ang oras ngunit sinabi, kaya kami pa rin ba ang nakikipagkompetensya? Sectmaster Gibbs tumawa si Constantine. Pagkatapos, ngumiti siya ng malamig, tumingin ang mga mata niya at lumihis. Sige bakit hindi bumaling si Constantine kay Zoe at sinabi, Sectmaster Jen, bago tayo maglaban, ako ay nais na magdagdag ng isang kondisyon sa pusta hindi ako sigurado kung maglakas loob ka ba na kunin ito napaisip ito ni Zoe. Ano ang gusto mong pusta huminga ng malalim si Constantine habang siya ay tumanggo naman. Tinuro niya si Daryl, kung siya ay talo, ang Crystal Fairy Grass ay akin, at dapat siyang lumuhad at humingi ng tawad sa akin, si Constantine ay isang taong mapaghiganti. Inis na sabi ni Daryl sa kanyang alagad sa harap ng lahat nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zoe. Nasaan ang ating dignidad kung ang aking junior na kapatid ay kailangang lumuhad sa kanila gayunpaman? Ngumiti si Daryl habang nakatingin kay Constantine. Mabuti naman, syempre, pero paano kung manalo ako dapat kang lumuhad at humingi ka din ng tawad sa akin? Wow! Ang lahat ng mga tao mula sa Longevity Sect ay nagulat at galit na galit. Ang lalaking ito ay walang Taros na tiwala. Nagdilim ang mukha ni Constantine nang lalong tumaas ang galit sa puso niya. Gayunpaman, hindi niya ito ipinakita agad bilang isinaalang-alang pa rin niya ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay malamig na ngumiti at sinabing, mabuti. Malamig na sinabi ni Rex kay Daryl, dapat lumuhad ka sa aking Panginoon mamaya. Ang taong ito ay masyadong mayabang, paano maglakas loob na makipag-usap siya kay Master sa ganoong paraan. Pagkatapos, si Rex ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong at tumingin sa paligid. Pag-usapan natin ang panuntunan muna. Ang tagal ay isang stick ng insenso gagamitin namin ng Crystal Fairy Grass upang makabuo ng elixir. Ang tao na gumagawa ng pinakabihirang tableta ay ang nagwagi kung ang tao ay walang pil nang matapos ang pagsunog ng kamangyan, pagkatapos ang tao ay idedeklara na talunan. Nang sinabi niya ang panghuling pangungusap, si Rex sinaman ng tingin si Daryl. Alam niyang walang makakapaghambing kasama ang talento ng kanyang master sa paggawa ng elixir, gagawin ng ibang partido siguradong talo. Naglakad pasulong si Constantine. Kinuha niya ang isang maliit na kaldero na ginamit para sa elixir, pagkatapos ay nagtipon siya ng dalawa na nagmumula ang Crystal Fairy Grass. Nakuha niya ang ilang iba pang mga sangkap mula sa kanyang katawan, at inilagay ang lahat sa maliit na kaldero bilang master ng sekta ng Longevity Sect. Ang produksyon ng elixir ay isang regular lamang na aktibidad. Tulad nito, mayroon si Constantine at palaging nagdadala ng isang maliit na kaldero para sa produksyon ng elixir kasama niya. Di nagtagal, pinaghalo ni Constantine ang lahat ng sangkap sa palayok. Nagsimula na siya sindihan ng apoy para sa serbesa, lahat ng bagay ay nagsimula ng maayos. Wow! Nang makita nila iyon, lahat ng Longevity ang mga alagad ng sekta ay labis na nasasabik na kangiti silang lahat. Sa kabilang banda, Zoe, Reddy, at nag-alala ang iba. Yun si Constantine talaga ang Longevity sekta ng Sect Master. Ang talento niya sa elixir at ang mga kasanayan sa produksyon ay mahusay. Ang lahat ay tumingin kaya casual at natural. Sa sandaling iyon, binigyan ito ni Daryl at nag-isip at lumakad pasulong upang kumuha ng tangkay ng Crystal Fairy Grass.
Pagkatapos, humiling siya ng isang porselana na palayok mula kay Zoe upang magamit bilang lalagyan para sa paggawa ng elixir. Ang sektang Jade ay hindi dalubhasa sa paggawa ng elixir, kaya't si Zoe ay walang anumang espesyal na mga lalagyan. Gayunpaman, isang porselana na palayok kuy magsisilbi ng parehong layunin. Nang makita nila iyon, Rex at ang iba pa tumawa ang mga disipulo ng Longevity Sect. Kabanata 2761. Ang mukha ni Rex ay napuno ng paghamak bilang sinabi niya, wala ka ring magkaroon ng desente lalagyan para sa paggawa ng elixir ngunit naglalakas loob na makipagkumpetensya sa aking Panginoon. Ako ay talagang hindi alam kung saan mo nakuha ang iyong tapang. Matapos niyang sabihin iyon, lahat sa likuran ay tinuro niya si Daryl, si Reddy at ang ilang mga alagad, na tumayo sa tapat nila, nabalisa. Senior Uncle, ayos ka lang ba? Mahigpit na kumuyam ang mga daliri ni Reddy. Siyan pawis na pawis ng husto habang sinabi niya, nakakatawa yun. Reddy, tiwala si Zoe, mahinang sabi niya, huwag kang magsalita ng kalokohan. Tinitigan niya si Daryl. Nag-aalala siya, ngunit nang makita niya kung gaano tiwala si Daryl, nagpasya siyang magtiwala. Ang iba pa ay nagpatuloy sa paggawa ng mga komento, ngunit si Daryl ay walang pakialam. Ang mga sangkap ay ang pinakamahalagang pamantayan sa diskarteng produksyon ng elixir, na sinusundan ng apoy o pamamahala ng init, at ang huling item ay ang ginamit na lalagyan. Ang lalagyan ay hindi mahalaga kung ang apoy ay hindi naaangkop na pinamamahalaan. Dumaan ang oras, bawat minuto at pangalawang oras na sunog ang kaldero ni Constantine ng matindi, ang buong kaldero ay pula mula sa nasusunog na init. Hindi nagtagal, nagsimula ang isang kaaya-ayang pabango ng elixir na lumabas mula sa kaldero. Pinuno nito ang hangin sa lambak. Sa sandaling iyon, si Rex at ang iba pa ang mga disipulo ng Longevity Sect ay nasa sabik. Master Peel ay halos tapos na. Mukhang tulad ng ito ay tiyak na isang bihirang peel. Sa kabilang banda, walang kilusan talaga sa pagtatapos ni Daryl. Bang! Isang biglaang pag-vibrate ang narinig, sinundan ng 5 magkakaibang kulay sa ulap na lumutang patungo sa kanila upang bumuo ng isang magandang pool ng mga ulap sa kapaligiran ni lambak. Natigil ito direkta sa itaas ng ulo ni Constantine. Wow! Si Rex at ang natitira ay labis na emosyonal. Si Master ay napakalakas, siya kahit ay naaakit ang 5-color elixir cloud. Binabati kita, Guro, ang iyong kasanayan sa produksyon ng elixir ay na-upgrade muli, naakit mo ang 5 kulay ng elixir cloud. Dapat iyon ay isang napakabihirang peel. Ang mga disipulo ng Longevity Sect ay sumigaw sa pagdiriwang. Si Zoe, Reddy, at ang pamamahinga ay dapat na nadama salungatan tungkol sa sitwasyon, ang kanilang ekspresyon sa mukha ay patuloy na nagbago. Nagsisi pa nga si Zoe na pumayag siya sa pusta kay Constantine. Ang iba pang partido ay may ganoong mga matibay na kasanayan at talento sa paggawa ng elixir. Kahit na siya ay naaakit sa 5-color elixir cloud, siguradong talo si Junior Brother sa kompetisyon na ito. Buntong hininga. Ngumiti si Daryl ngunit walang sinabi tungkol doon. Nakaramdam siya ng pagkamangha sa kanyang puso. Yan maaari pang akitin ni Constantine ang 5 kulay na elixir cloud, nararapat na siya ay maging master ng sektor ng Longevity Sect. Ang kanyang talento sa produksyon ng elixir ay medyo mahusay. Hindi nakakagulat na siya ay lubos na nagtitiwala at hinahamon si Zoe sa isang kompetisyon. Wow! Sa sandaling iyon, mayroon sina Rex at ang natitira ay nagtipon-tipon, bawat isa sa kanila ay sobrang emosyonal. Master, buksan mo at tingnan mo ng mabilis. Oo, anong bihirang peel yun? Ngumiti si Constantine nang marinig sila. Binuksan niya ang maliit na kaldero, at agad na, lumipad ang isang maliwanag na may kantab na tableta palabas. Lumapag ito sa gitna ng palad ni Constantine. Ang pansin ng lahat ay nakatuon sa tableta. Natigilan sila. Nakita nila ang isang 5 kulay na tableta sa palad ni Constantine. Ito ay tumingin sa kaakit-akit sa ilalim ng araw. Ito ang Marrow Cleanse Peel. Hawak ni Constantine ang tableta. Siya talaga ay emosyonal habang sinabi niya, "This Marrow Cleanse Peel ay maaaring magbago ng isang tao na ganap. Hindi ko akalain na ako ay maaaring magawa ito sa aking buhay." Tumawa siya. Ano nang marinig niya iyon, nang inig si Zoe, at siya ay lubos na natigilan. Naramdaman niya hindi kapanipaniwala na mangha. Ang Marrow Cleanse Peel. Sinabi ang tableta na nawala sa pamamagitan ng henerasyon. Hindi lamang ito nagkaroon ng kapangyarihang baguhin ang isang tao ng ganap,
ngunit makakatulong din ito sa tao upang matagumpay na malinang kung sila ay kulang sa mga likas na katangian para sa paglilinang. Bukod dito, ang utak ng cleanse pill ay magpapahaba sa buhay ng isang tao. Ang isa ay sisang-ayon na ito ay isang labis na bihirang tableta. Namangha si Zoe siya ay nabigo nang tumingin siya Daryl. Ayan yun ang Jade Sekta ay tiyak talo sa kompetisyon ng elixir na ito. Kabanata 2762. Sa sandaling iyon, maraming paningin ng mga tao ay iginuhit kay Daryl, at tila sila ay nagkasalungatan. Nakita nila ang porselana na palayok ni Daryl, tahimik ang lahat walang solong aura kilusan, buntong hininga. Sa sandaling iyon, maraming tumawa sa mga disipulo ng Longevity Sect. Sa ganoong kaunting kakayahan, naglakas loob siya makipagkumpetensya sa aming master sa paggawa ng elixir buntong hininga. Hindi maitago ni Rex ang kayabangan sa kanyang puso, dahan-dahan siyang lumakad at tinitigan si Daryl. Nakita mo ba yun inakit ng master ang 5 kulay na cloud? Sa tingin ko hindi mo na kailangang makipagkumpetensya. Aminin mo lang talo kang isa pa, isang tangkay lang ang ginamit mo na crystal fairy grass. Ano ang magagawa mo dito? Ngumiti si Daryl. Tinaas niya ang kanyang ulo at sumulyap kay Rex. Sino ang nagsabi sa iyo na ang mas maraming sangkap na ginamit ay nangangahulugang ang ginawa sa tableta ay magiging mas mabuti? Kahit isang stick lang ako ng crystal ang gamit ko, ang fairy grass at ang iyong Panginoon ay gumamit ng 2 stalks, hindi siya mananalo. Ang pinakamahalagang susi sa elixir ang produksyon ay ang pagiging mahinahon na iintindihan na karamdam ng galit si Rex nang marinig niya ang kay Daryl ang nakakahiyang mga salita. Tinuro niya si Daryl at inis na sumigaw, ikaw ay humihingi ka ng kamatayan, masyadong mayabang ang taong ito, how dare you na tumingin pababa sa master. Si Master Constantine ay may higit sa 30 taon ng karanasan sa paggawa ng elixir, ngunit ito ay walang kahulugan sa kanyang mga mata. Ganon din siya mayabang. Rex, tumalikod ka. Sa sandaling iyon, iniling si Constantine ang ulo niya at saka tumingin kay Daryl. Tama ka, ang paggawa ng elixir na ay nakasalalay sa pagiging kalmado ng isang tao, ngunit ito ay nangangailangan din ng mga tunay na sangkap, at hindi kasing simple ng salita lamang ng isang tao. Ang aking tapos na ang pill, at naakit nito ang 5 kulay na cloud. Sigurado ka bang gusto mo pa rin upang magpatuloy na makipagkumpetensya? Tumawa ang lalaki. Ngumiti si Daryl. Siyempre naman, bakit hindi ang isang stick ng insenso ay hindi pa natapos na susunog pa? Bakit ka nag-aalala? Mukhang lundo si Daryl habang nagpatuloy upang pamahalaan ang init. Malamig na ngumiti si Constantine. Mabuti, ako ay maghihintay pagkatapos. Kung hindi ka makagawa anumang bagay sa pamamagitan ng pagkatapos, kailangan mong lumuhod 3 beses at yumuko ng 9 na beses. Sinusubukan kong isave ang iyong mukha, gayunpaman ginagawa mo ay hindi pahalagahan ito, kaya huwag mo akong sisihin. Hindi sinayang ni Daryl ang oras, tumingin siya sa temperatura at saka itinaas ang takip sa isang iglap, isang nasusunog na mainit na aura ang umusbong. Ano, si Zoe, ready, at ang iba pa natigilan. Mukhang sila ay nabigo. Ang takip ay bubuksan bago ang pill puff, tapos na nangangahulugang sumuko na siya sa sandaling iyon. Ang Longevity Sect tumawa ang mga alagad. Susuko na ang taong ito, kahit papaano siya ay alam kung ano ang nangyayari. Hoy! Naglakad si Rex at tumingin kay Daryl na may paghamak. Aminin mo na ba ang pagkatalo ngayon? Akala ko mayroon siyang talento, mukhang tulad ng mga walang laman na salita lamang. Sa gayong kakayahan, naglakas loob siya makipagkumpetensya kay Master sa produksyon, insulto lamang ito sa katayuan ni Master. Iyon gayunpaman, walang nakapansin na kailanman na tiwala na kinilig si Constantine nang tumingin siya kay Daryl. Gulat na gulat siya na mukhang mababaliw siya. Si Constantine ay isang master ng elixir, sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang lalaki ay hindi sumuko sa kompetisyon. Siya ay naglilinis lamang ng elixir pot. Ang paglilinis ng elixir pot ay ang pinakamalalim at lihim na pamamaraan ng sinaunang mga diskarte sa paggawa ng elixir. Ang pamamaraan ay nawala para sa pinakamahabang oras para sa henerasyon. Ito ay naitala lamang sa ilang mga sinaunang banal na kasulatan, ngunit ang mga talaan ay lahat iba. Maaaring linisin ng isa ang elixir pot ng hindi ginustong sangkap na may espiritual na aura ng sangkap ng damo. Yan ang paraan, ang palayok ay maaaring makabuo ng purong tabletas. Siyempre,
ang mga tabletas na ginawa mula doon ng diskarte ay napakabihira. Si Constantine ay ang longevity sect master, at siya ay gumawa ng elixir sa loob ng 10 taon. Alam niya yon ang pamamaraan ng paglilinis ng palayok ng elixir ay nawala sa mga henerasyon. Gayunpaman, siya hindi kailanman naisip ang junior ni Zoe na iyon ay gagamitin ng kapatid ang diskarteng iyon sa ganyang paraan. Kabanata 2763. Manghang-mangha, tumingin si Constantine kay Daryl sa malapit, halos hindi niya maimulat ang kanyang mga mata dahil sa sobrang init nila. Ang diskarteng gumagawa ng elixir na iyon ay nawala sa mga henerasyon, paano na alam niya ang tungkol dito? Tama iyon, si Daryl ay naglilinis ng elixir pot kanina. Iyon ay dahil ginagamit niya ang porselana ni Zoe bilang palayok, na kung saan ay hindi maihahambing sa cauldron ni Constantine, at sa gayon kailangang malinis. Si Daryl ay hindi naapektuhan ng mga komento na ginawa ng mga tao sa paligid niya matapos ayusin ang init, dagdag pa niya ang tangkay ng crystal fairy grass sa elixir pot at masiglang nadagdagan ang init. Ang insenso ay mayroon lamang isang kapat nitong haba na natitira sa oras, wala nang natitirang oras, ngunit nanatiling komposisyon si Daryl. Ang mga disipulo ng longevity sect ay hindi maaaring tumigil sa pagtawa nang makita nila iyon, ang kanilang opinyon. Ang naunang aksyon ni Daryl ng pagbubukas ng takip ng elixir pot ay dahil sa kanyang karanasan. Bilang isang resulta, siya kinakailangan upang muling simulan ang paggawa, at hindi niya ito makukumpleto sa oras. Master, sa sandaling iyon, sinabi ni Reddy kay Zoe, bakit hindi tayo sumuko? Senior Uncle, siya umiling si Zoe nang hindi naghihintay para matapos na siya sa pagsasalita. Kahit na hindi matalo ni Junior Brother si Constantine, hindi tayo dapat sumuko. Hindi mahalaga kung ano, ang sektang Jade ay ang nangungunang sekta sa Mistloren, ang aming reputasyon ay dapat suportahan. Sa oras na iyon, si Zoe, tulad ni Reddy, ay naniwala na hindi magagawang manalo si Daryl. Gayunpaman, siya ay kailangan magtiyaga hanggang sa wakas upang ipagtanggol ang dignidad ng Jade sect. Bang! Biglang, isang malakas na panginginig ay umalangaw galing sa langit. Itinaas agad ng lahat ang kanilang ulo at tumingin. Napansin nila yun, tinakpan ng madilim na ulap ang kalangitan. Ang dating maaraw na langit ay nagdilim kapansin-pansing pagkatapos, sa pagitan ng ulap, kulog at kidlat lumitaw at nagtipon mismo sa tuktok ng ulo ni Daryl. Ito ay malinaw na ito ay isang natural pangyayaring sanhi ng elixir ni Daryl. Sa paggawa iyon lahat, maging si Zoe o ang mga miyembro ng longevity sect, ay natigilan sa sandaling iyon. Ito ay kamangha-manghang, ang produksyon ng elixir ay mayroon ng dati ginawa ang 5-color clouds. Sila ay walang ideya na si Daryl ay maaaring maging sanhi tulad ng isang natural na pangyayari. Kung hindi nila ginawa at nakita ito para sa kanilang mga sarili, walang sino man ang makikita sa paniwalaan mo. Wow! Nagyayelong ang mayabang na ngiti sa mukha ni Rex. Blanco ang titig niya sa mga kulog na hindi tumigil sa pagniningning sa tuktok ng kanyang ulo. Pakiramdam niya ay parang umiikot ang utak niya at nagriring. Paano posible kahit na napaka-ordinaryong tumingin ng taong iyon? Kahit siya ay isang mababang sekta ng Jade at junior na kapatid ni Zoe, paano siya mas malakas kaysa sa aming master sa elixir sa kasanayan sa produksyon? Si Constantine, na nasa gilid, ay lubos na natigilan. Isang natural na kababalaghan. Iilan lang sa mga tao sa buong kasaysayan ng elixir ang produksyon ay maaaring maging sanhi ng isang natural kababalaghan. Paano ang paghila ng taong iyon ito ay patay? Bukod, nakapasok ako sa elixir na paggawa ng maraming taon, paano hindi maririnig ang tungkol sa isang tao ng tulad kakayahan? Bang! Tulad ng lahat ay natigilan, ang porcelain pot sa harap ng mga mata ni Daryl at marahas na sumabog. Isang nakakaakit at ang nagniningning na tableta ay lumipad sa susunod, sinabayan ng isang malakas na vibrating aura. Si Daryl ay lumitaw na lundo, isang ngiti lumitaw sa kanyang mukha habang nakataas ang kanyang kamay upang kunin ang tableta. Whoosh! Ang pansin ng lahat ay nakuha ng kamay ni Daryl sa eksaktong oras na iyon. May hawak na isang itim na tableta si Daryl sa kamay na napansin nila. Ginawa ang tableta hindi lilito na maging anumang espesyal, ngunit ang ibabaw nito ay encrusted ng elektrisidad katahimikan. Ang buong lambak ay nakakabinging tahimik sa oras na yun. Napakatahimik nito na ang malinaw na maririnig ay ang patak ng karayom.
Iyon ano ang tableta na iyon mayroon itong tulad malakas na espiritual na enerhiya. Junior brother, si Zoe ang unang nakabawi sa kanya na pumatay ng ilang segundo, siya ay humakbang pasulong at ngumiti habang siya tumingin kay Daryl. Anong klaseng pilyan lumilitaw na napaka-espesyal at kakaiba? Kabanata 2764. Ngumiti si Daryl ngunit hindi ito tumugon diretso, tiningnan niya ng maigi si Constantine at sinabi, Sect Master, si Gibbis ay isang elixir master. Dapat mo moari kung ano ang pil na iyan. Ano, natigilan si Constantine. Siya ay hindi makolekta ang kanyang saloobin. Walang nakakaalam kung nakangiti si Daryl nang sinabi niya, Sect Master Gibbis, narinig mo na ba ang 1000 taon pil? Ano nang marinig iyon ni Constantine? Nanginginig ang kanyang puso. Siya ay lubos na kinuha ito, nagsimulang umiling ang kanyang tinig habang siya ay sinabi, sinabi mo na ito ay ang 1000 taon pil, hindi iyon posible, imposible. Lahat ng mga sinaunang emperador ay ninanais ang immortalidad at mahabang buhay. Si Qin Shi Si Huang ang pinakamatigas sa grupo ayon sa alamat. Si Qin Shi Si Huang ay mayroong isang malaking bilang ng elixir ng mga masters kasama niya. Sa huli, sila ay hindi nakalikha ng walang kamatayan longevity pill para sa kanya. Sa halip, sila ay naimbento ang 1000 Years Pill, ang pinakadakilang tableta sa lahat ng oras. Ang 1000 taon na pill, tulad ng naitala sa mga banal na kasulatan, ay isang uri ng pill na maaaring pahabain ang buhay ng isang tao. Ito ay madidagdagan ng taon sa buhay ng isang ordinaryong tao sa kung sino ang kumonsumo nito. Ang lakas ng isang magsasaka ay makabuluhang nadagdagan sa maraming benepisyo pagkatapos nila na natupok ito. Gayunpaman, ang tableta na iyon ay nawala na ng oras na ang Qin Dynasty ay dumating sa isang pagtatapos. Walang maniniwala na mayroong pa rin ang isang tao na maaaring gumawa nito. Sa panahong iyon, walang kamalayan si Constantine na nagmana si Daryl ng infinite elixir sa banal na kasulatan, na lamusong mula sa dinastiyang Qin. Buntong hininga, nagulat ang lahat ng sila ay nakita ang reaksyon ni Constantine. Kung ang tableta ay maaaring magpahanga kay Constantine, dapat itong maging pambihira, senior sister. Ngumiti si Daryl habang inaabot ang pil kay Zoe. Sinabi niya, itago ang tableta na ito, maaaring kapaki-pakinabang sa iyo sa hinaharap. Oo, kinuha ni Zoe ang pil at ngumiti, siya ay talagang emosyonal. Kahit na hindi nagbukas si Constantine ng kanyang bibig at aminin ang kanyang pagkatalo, halata ang sitwasyon ng kanyang junior, nanalo si kuya. Paano tumingin si Daryl kay Constantine? Walang sino man ang may alam kung nakangiti siya o kung hindi man. Sect Master Gibbis, ang kompetisyon ay tapos na. Ano sa tingin mo iyon na mula si Constantine? Naramdaman niya talaga ng awkward, at wala siyang imik. Sa parehong oras, lahat ng mga taong mula sa Longevity Sect ay tahimik na tahimik. Makalipas ang ilang segundo, si Constantine kinuyom ang mga ngipin at sumandal patungo kay Daryl, at sinabi, ang iyong elixir na kakayahan sa paggawa ay hindi kapanipaniwala at pambihirang, at karapat-dapat ka na aking respeto. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Kahit na inamin niya na mayroon siya nawala, naisip ni Constantine na ito ay hindi makatarungan. Ang totoo ay hindi si Constantine ang gustong aminin ang pagkatalo. Daryl, 1000 taon na pil, sa kabilang banda ng kamay, nawala ng mahabang panahon. Bukod dito, kapag natural ay hindi pangkaraniwang bagay na ganap, kahit sino ay maaaring sabihin kung sino ang mas malakas na kalaban. Ito hindi magiging tama kung hindi niya inamin pagkatalo. Tumanggo si Daryl nang si Constantine kusang inamin ang kanyang pagkatalo. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabi, ano naman ang tungkol sa ating pusta? Buntong hininga. Ang mukha ni Constantine ay nagbago, oras kinuyam niya ang kamao at nanatiling tahimik. Pinuste nila na kailangan ng natalo lumuhod at humihingi ng paumanhin sa nagwagi. Ngunit siya ay ang Longevity Sect Master. Paano siya pinahiya ni Daryl kaya hoy? Hindi mapigilan ni Rex ang sariling punto, tumingin siya kay Daryl kasama ang magkasalungat na ekspresyon at sumigaw, ano pa ang gusto mo ngayon na inamin ni Master ang pagkatalo? Huwag kang tumawid sa linya. Ang taong ito ay junior lamang ni Zoe na kapatid, hindi man siya ang sekta ng Jade Sect Master, hindi kailangan ng Master lumuhod at humingi ng tawad sa kanya. Matapos niyang magsalita, sumagot si Reddy, kayo ang may nais na itaas ang pusta kanina. Ngayong natalo ka, gusto mong tanggihan ito. Ganyan ba ang mga miyembro ng Longevity Sect ay kumilos bumabalik laban sa iyong sariling mga salita?
Ikaw na mula si Rex, ngunit hindi niya magawa hanapin ang mga salitang gag anti-bomb antong hininga. Sa tumpak na sandaling iyon, si Constantine sabi habang nakakuyom ng ngipin, "I will" at lumuhod. Humihingi ako ng paumanhin para sa aking naunang kilos, mangyaring tanggapin ang paghingi ng tawad, sabi ni Constantine at yumuko siya at lumuhod sa harap ni Daryl. Matigas ang mukha ni Constantine na sinabi nito yun maghintay ka lang, tingnan ang mga mula sa sekta ng Jade. Hihilingin kita na bayaran mo ako sa kahihiyan na yan pag nagkita ulit tayo sa kataas-taasang komperensya. Hindi hinintay ni Constantine mula kay Daryl ang sagot, mabilis siyang tumayo at kumaway ang kamay niya. Tayo na, whoosh! Sa isang iglap, umalis si Rex at ang iba pang mga disipulo ng Longevity Sect. Constantine. Wow! Kabanata 2765. Matapos si Constantine at ang iba pa ay umalis, si Reddy at ang mga babaeng disipulo ay sa wakas ay nabalik ang kanilang iniisip. Sila ay masaya at nasa sabik, at sila ay lahat na nagbunyi. Si Senior Uncle ay kamangha-mangha. Magaling yan! Yung Crystal Fairy ang damo ay pagmamayari natin ngayon. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zoe, at sa parehong oras, tumingin siya kay Daryl na may magkasalungat na damdamin. Hindi lamang siya nagkaroon ng pambihirang kasanayan sa medisina, ngunit siya rin ay napaloob sa paggawa ng elixir. Ang kapatid niyang junior ay may mga kasanayan ay naging unti-unting hindi inaasahan. Si Reddy at ang mga babaeng disipulo, sa lalong madaling panahon ay tinipon ang lahat ng Crystal Fairy Grass at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Si Daryl, Zoe, at ang iba pa ay kailangan dumating sa North Mona Royal City ilang oras mamaya. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Daryl habang sila ay lumapit sa pasukan ng lungsod at nakita ang mga abalang kalye sa harapan niya. Siya ay napamuhayan sa isang hindi moari na kalungkutan. Dahil sa kataas-taasang kumperensya, lahat ng mga kalye sa North Mona Royal City ay nakaimpake sa mga tao, tulad ng nakikita niya. Lahat ang mga sekta ng siyam na mainland, malaki at maliit, ay naruroon. Ang North Mona Palace ay mayroon at inayos ang kataas-taasang kumperensya. Bilang isang resulta, lahat ng mga sekta na tumanggap ng inayos ang paanyaya upang makapagpahinga. Sa hardin sa gilid ng palasyo naglakad sina Daryl, Zoe, at ang iba pa sa mga kalye at nagtungo sa direksyon ng palasyo ng hari. Mangyaring ipakita ang iyong sulat ng paanyaya. Si Daryl at ang iba pa ay napahinto sa pasukan ng palasyo ng mga dalaga. Ang dalawang maid ay nasa kanilang edad na 20s, ang kanilang buhok ay nakatali sa parang isang tinapay. Nakabihis sila sa mahabang palasyo pandamit, ang kanilang mga katawan ay manipis, at nakakaakit ang aura nila. Maaaring sabihin ni Daryl na ang dalawang dalaga sa palasyo ay napakalakas din. Sila ay antas ng isang martial emperor. Iyon ang North Mona Royal sa palasyo, pati mga maid na binati ang mga panauhin sa pintuan ng palasyo ay may antas ng isang martial emperor. Natigilan pa rin si Daryl nang si Zoe ay inabot ang sulat ng paanyaya. Naku, sectmaster na yon galing sa sekta ng Jade. Maligayang pagdating sa kataas-taasan conference. Ngumiti ang dalaga at nagsalita. Pagkatapos ay pinagsamahan ng dalawang dalaga si Daryl at ang natitira sa palasyo. Sekta Master Jen, naroon si Lady Chang'er. Inayos na ang pahingahan para sa tulad ng para sa kataas-taasang komperensya. Ito ay magsisimula bukas. Pakiusap, sumunod po kayo sa akin. Buntong hininga. Mahinang bamantong hininga si Zoe at tumango. Pagkatapos, pinangunahan niya si Daryl at ang iba pa sa gilid na hardin, kung saan dalawa pang palasyo at sinalubong sila ng mga maid. Ang dalawang dalaga sa palasyo ay umalis ng iilan minuto ang lumipas pagdating nila sa harap ng isang natatanging pavilion. Wow! Si Reddy at ang iba pang mga babaeng alagad ay napagtagumpayan ng damdamin nang nakita nila ang magandang paligid at ang Grand Pavilion. Ang kataas-taasang komperensya ay magpupulong bukas. Lahat po, pakiusap magpahinga ng mabuti. Huwag kalimutan, iyan ay ang hardin sa palasyo ng hari. Huwag makikipagsapalaran sa paligid kung wala kang negosyo, sabi ni Zoe habang nakatingin sa paligid. Pagkatapos niyang magsalita, bumalik sa kanyang silid si Zoe upang makapagpahinga. Si Reddy at ang iba ay medyo naramdaman na nabigo, ngunit sinundan nila si Zoe at bumalik sa kani-kanilang mga silid. Buntong hininga, nagkunwari ring bumalik sa kanyang silid si Daryl. Gayunpaman, nang mapansin niya na dumilim ang langit, nadulas siya ng mahinahon.
Nang sinabi ni Daryl kay Zoe na gusto niya upang sumali sa sekta ng Jade upang dumalo, sa kataas-taasang komperensya ang tunay niyang hangarin ay pumasok sa North Mona Royal City at siyasatin ang kalagayan ni Zhang Ju. Paano maaari ba niyang gugulin ang kanyang oras sa pamamahinga mula pa noong siya ay nakapasok na sa lungsod? Nagulat si Daryl pagkapunta niya palabas. Ang North Mona Royal ay malaking palasyo. Sa totoo lang, dumating ako dito ng maraming beses, ngunit naliligaw pa rin ako sa tabi ng hardin. Malinaw na nakita ni Daryl na ang hardin sa palasyo ay may natatanging setting, na may daan-daang mga seksyon. Ang bawat bulwagan ay may mga signage na nagpapahiwatig ng pangalan ng kalahok na sekta, para sa halimbawang Shaolin ng World Universe Sekta, ang sektang Elixir mula sa Dakilang Silangan, ang Famed Sword Manor mula sa Yellow Sea Continent, at iba pa. Natuklasan din ni Daryl ang walang katapusang langit na pahinga ng samahan. Narinig kong hinirang ni Chang'er si Zhang Ju bilang North Mona Lord. Si Chang'er alam na ang imposter ay ang tagasunod ni Zhang Ju. Bakit siya nagbigay ng posisyon bukod? Ang Endless Sky Organization ay palaging naging lihim. Bakit naman sumali sila sa kataas-taasang komperensya nang maisip niya iyon? Hindi mabilang ang mga katanungan at pag-aalinlangan ay lumitaw sa isip ni Daryl.